40 years, a tale of two Marcoses from father to son, a legacy of corruption. This is truly the biggest corruption scandal in the Philippine history. Ito naman ating babasahin ay talagang legendary. When we say legendary, people talks about his name. O, di ba? And this one is Mr. Chavit Singson. Ayan, may kode kuko kasi hindi ko siya kilala. Again and again, hindi ko siya kilala. Ayan. Ayan. Singson is a prominent political and business man here in the Philippines. Actually, naging governor siya na ang tawag natin sa kanya is Chavit Singson. Tapos, kilalang kilala siya as in philanthropist and maraming dinidikit sa name niya. So, babasahan natin siya. Pakita mo tarot sa akin kung ano katotohanan. And to Mr. Singson, Chavit Singson. Ayan. Yan. Pakita mo sa akin. Oh. Wow. Actually, si Mr. Chavit Singson is, everything was in his hand. Ibig sabihin, kumpleto na siya eh. Okay na siya. Bakit pa siya mag-a-aspire ng sobra-sobra? Kumbaga parang too much na ang binigay sa kanyang pribilehiyo ng langit. Una, sa pera. Pangalawa, sa katawan, which nakita nyo naman, napaka-healthy pa rin niya. And sa love life, Diyos ko, kitang-kita. Talagang even the younger girls and even the girl, the younger, the old one, or whatsoever is, nagmamahal naman sa kanya at minamahal din siya. But unfortunately, sa ngayon, si Mr. Chavit Singson ay may ipinaglalaban. So nakita nyo to? Meron siyang ipinaglalaban, meron siyang dignidad. Kung dati, hindi mo mapapansin ang dignidad sa kanya dahil yun nga, mapolitika ang buhay, machismis ang buhay ng isang Chavit Singson. Pero ngayon, nakita nyo, lalaban daw siya. Nasamid ako dun sa lalaban. Alam niyo kung bakit? Nabigla ako, natsuk ako. Kasi ang ilalaban niya ngayon is ang ating bansa. So, kung may katipunero tayo na lumalabas na mga kabataan, siya naman ay isang prominenteng monarch people na lalaban para sa ipinaglalaban ng bansa kung saan ayaw na niya ng, naku, ito na naman, politika ito, ayaw na niya ng sitwasyon, ayaw na niya ng pamumuno. Ito, didirektahin ko na po kayo. Ang pino-point out po rito niya ay ang pamumuno at ang pagpapalakad ng ating presidente. Kakaiba siya. Kung ang pinaglalaban ng ating mga kabataan na para sila mga katipunero ay ang graft and corruption, and ang katotohanan kung sino ang nasa graft and corruption na yan, ang atin pong, again and again po tarot lang po ito, ang atin pong Chavit Singson ay pinupoint out niya talaga. Ito yun, Bakit sinabi ko sa inyo, asan po yung nagsasabi, wala naman tao dyan. Pinupoint out niya. Pinupoint out niya at kinukundinya niya ang gobyerno, ang mismong namumuno. Ito po, ito ang sharp edge. Mahirap labanan ang sitwasyon. Nakita niyo yung hawakan ng kumbaga ito ay espada. Ito po ay ang namumuno. Ito po ang pinagdadaanan ng ating gobyerno. At may dalawang tao siya na concern siya, which hindi ito politika, kundi naaawa siya and alam niya ang katotohanan. Parang ang pinupoint out niya dito is justice for ating dating presidente. Na bakit nangyari na ibang bayan at ibang bansa ang gumawa ng batas para doon ma-detain, and malawak ito, ang laki. And isang batas din kung bakit at sino ang mga nagbigay ng ating
dating presidente sa ICC. So napakalaki ng hinahawakang role ngayon ni Chavez Singson. Hindi lang ang pamamaraan ni presidente, ang pamamaraan ng gobyerno at ang korupsyon, kung hindi na rin ang pamamaraan bakit hindi maibalik ang ating dating presidente. Concern na concern siya. Siguro it's a matter of heart. Siguro naisip niya na kung nangyari kay dating presidente na ibang batas ang nakialam, maaaring mangyayari rin ito sa iba na dito naninirahan sa Pilipinas. So, malawak ang ipinaglalaban ng ating si Chavez Singson. And willing siya. Willing siyang gastusin at gumastos. Kasi para sa kanya is, ano ba ang buhay? Kumbaga parang ito na lang daw ang legacy niya. Ewan ko kung yun po ang, pero yun po ang sabi ng tarot. Kumbaga ang sabi niya, this is my legacy na gusto kong bitawan at gawin. Ang tumulong para maisaayos ang lahat. Unfortunately, again, marami ang nagko-question bakit niya to ginagawa. So, kung naririnig ito ni Sir Chavez Singson, ang daming nagko-question bakit niya to ginagawa at bakit ngayon lang niya to ginagawa. Tanging siya lang po ang makakasagot niyan, pero dito, ayon dito sa tarot, ang sabi niya, it's time for me to help the Filipino people. Alam niya kung ano ang sinasabi ng puso ng masa. Alam niya rin ang pangangailangan ng kagipitan ng masa o ng mga Pilipino. At alam niya kung ano ang kinahihinatnan ngayon ng ating gobyerno. So, at bukod doon, gusto niya talaga ng buhay niya, pera niya, na parang pagbabalik utang na loob sa inang bayan. Kung ano man yun, eto, gusto niyang tumulong talaga. So yung mga kumu-question po, ito na yung sagot. Sana naman. We need people na may puso. Maaring dati hindi natin nakita yun sa kanya kasi nga parang kinatatakutan natin siya eh. Parang alam mo yun, pero people don't know. Ang isang Chavez Singson pala ay naghahangad din ng katotohanan. At willing siyang gumastos at suportahan ang lahat ng laban ng Pilipino. So yung mga nagko-question po, yan na po ang sagot ng tarot. Pero itatanong din natin sa kanya, syempre, tarot to. It's rather be manggaling sa bibig niya. Sana kung naririnig niya, explain po ng side ninyo. Bakit nyo ginagawa ngayon ang lahat? Ito ay isang partisyon ng kanyang sarili. Parang gusto niyang sabihin na napaka-blessed niya, yon. Kaya nakabaliktad na part of heart ito at pagkatao ni Mr. Chavez Singson. Oo, sabi niya, napapalibutan ako at napapalibutan ako at napapalumutian ng mga material na bagay, mahal at hindi. Kumbaga sa kanya is sobra na siya sa yaman. Yun sinasabi din ng tarot. But eventually, may puso naman daw siya. So, nakikita niya siguro na parang di kasi siya naniniwala na ang ating, eto na, didiretsuin ko kayo. Dito, hindi siya naniniwala na walang kinalaman ang pinuno o nangangalaga sa bansa o ang presidente. Hindi siya naniniwala na walang kinalaman ng presidente sa lahat ng nangyayaring kahirapan ng Pilipinas. Yun na po ang pinaka-main definition nun. At matapang po siya. Sabi nga, parang suicidal siya. Sasabihin niya lahat ng gusto niya, sasabihin lahat ng alam niya dahil ang feeling niya, dito na ito na yung time para ipakita ko sa madlang people na ako ay makabayan and willing to die din. Magiging successful po kayo. May isa kayong plano na matagal itong pag-aasikasuhin, matagal itong paghahandaan, pero it will lead to the light way. Ibig sabihin, magtatagumpay po kung ano man po ang inyong naisin na pamunuan at umpisahan upang mailabas ang
katotohanan. Ayan. And you will be supported by the people, especially the masa. And the 8. Nakita nyo po ito? Walang number na 8, pero bakit sinabi kong 8? Nakita nyo po ito, may tatlong A. 1, 2, 3. A, ito ay mga nagtatagong kabataan. Sino-sino yan? Nagtatagong mga kabataan. Sabi ko po, 8 pero nabasa pa lang natin 1, 2, 3. 3 kabataan ang tutulong sa kanya ng mga smarte, matatalino, at ito ay mga nakaupo sa politika. At may 2. Yun po yung 2. Ito ay isang bansa na maganda at makikisimpatya. So, 1, 2, 3, 4, 5. Isang mga dating hindi naniniwala sa lahat ng sitwasyon at sunod-sunuran ang biglang magsusulputan. So, may mga darating po na mga susuporta, mga dating hindi naniniwala, at ngayon ay babatikusin na rin ng gobyerno. Ito po yung napakarami. So, bukod po dun sa sinasabi kong 8, kasama na po dun si Chavit Singson sa 8. Tapos, 3 matatalinong mga nakaupong kabataan. Bukod pa po doon sa 2 malaking bansa. Maaaring ito, bansa or tao na malaking impluwensya. Yon. And ito pong isa nagre-represent siya ng may parang papel. Yung mga dating nagperma sa kung ano man pinirmahan, ito ho, hindi na baka sabihin nyo may gumagawa-gawa. Ako ito. Nakita nyo, may isang papel na nilagak sa isang unit o sa isang gobyerno, sangay ng gobyerno. Yan. Na pinapermahan. Ngayon ay babaliktad na ang iba. Hindi ko alam kung ano yun. Lahat ng pumerma dito sa sangay na to ay babaliktad dahil maiipit sila sa dulo at napapansin nila na nagkaroon talaga ng maling interpretasyon. Yun po ang sabi ng baraha. Isang mga grupo na dating pumerma sa anumang pinaperma ng gobyerno para sa isang kaso noon ng isang tao ang biglang magbabaliktaran at magtutulong-tulungan upang hindi mamatay ang case of corruption at mailabas ang katotohanan sa madlang people upang malinis din ang kanilang mga pangalan. Yun po. And this will be a very, very big issue in 2026 hanggang 2027 hanggang 2028. At magmamark ng napakalaking pangalan ang mga taong tutulong kay Sir Chavit Singson. At mismong si Sir Chavit Singson ay magiging mark to the history dahil sa gagawin niyang tulong upang magsama-sama ang lahat. Di ko po alam kung ano yung magsasama-sama ang lahat, pero gagamit po talaga siya ng pera, ng kanyang power para suportahang hindi mamatay ang issue of corruption. And hihiling din siya ng isang malawakang suporta sa mamamayang Pilipino. Hindi ko po alam kung ano yon. Pero pakaingatan ng kalusugan, although kayo naman ay physically fit, may kaunting tama ang kolesterol at ang puso, pero kayang-kaya. Kayang-kaya kasi baka pagalitan ako ni Sir Chavit Singson. Hindi ko alam. May something power po sa inyong katawan. You are being blessed by a power, which is, I don't know kung it was given by a shaman or anybody na may kaalaman at ipinainom sa inyong katawan. And this is, you have also a power inside your katawan. Sorry po, lumabas. Hindi ko po alam kung ano po yun. Again and again, para sa inyong lahat, napakalawak po ng mangyayari dito sa pangalan ni Sir Chavit Singson. Di ko alam kung bakit lumabas dito na magpo-form siya ng history. Gagawa siya ng isang gawain na mapafocus sa history. Hindi ko po alam yun. Na ito ay hihingi niya ang tulong ng buong sambayan ng Pilipino. So, kung ano man po yun, ito po again and again, hindi ko kilala ang mga taong tinatarot ko. No politically drama or issue, binabasa ko lang po ang tarot. So, sa mga tao po na naniniwala sa aking binabasa at nakikita nila, lagi po tayong magdasal and tulungan natin ang ating gobyerno pa rin malaman ang katotohanan at maliwanagan ang lahat at laging tandaan, lalo na sa kagipitan ngayon, always remember,
God sent miracle every day. 40 years, a tale of two Marcoses from father to son, a legacy of corruption. This is truly the biggest corruption scandal in the Philippine history. Noong last year, kung napansin nyo sa record, nung sinabi niya na maya naman kayo, right away, pinuna ko na. Dahil mula nung pinahiya ako sa Japan, nagtaka ako, pinag-aralan ko na, I scrutinized it, I studied it, I analyzed it. Kaya pala, ininsulto na ako sa Japan dahil may gagawin silang masama. So, pinag-aralan ko rin siya mula nung binastos ako sa Japan. Now, Bongbong Marcos is 68 years old. So, I'm sure na matatanggal si Bongbong Marcos now, ngayon, the soonest possible time. Sigurado yan, matatanggal si Bongbong Marcos. Ayaw nilang ituloy, gusto pa nilang pagtakpan ang mga taong utak at mastermind ng pinakakarumal-dumal na pagnanakaw ng salapi ng bayan sa kasaysayan ng Republika. Ang ginawa nila, lahat illegal. Ang vacancies declared, may authority ba sila? Wala. Officers elected, may authority ba sila? Wala. Committees reorganized, may authority ba sila? Wala. Impeachment rules amended, ito pinakagrabe. May authority sila? Wala. Congress adjourned, may authority sila? Wala. Imagine all of this in 16 minutes. All illegal. Okay? Now, Avellino versus Cuenco. Because in my heart and in my mind, I am 100% sure of what I am saying here. Okay, i-summarize natin. Sa Avellino, what is required in Avellino? Session validly opened with constitutional quorum. Check ba yan sa 1949? Yes, kasi 22 senators were present during that time. Sa June 3, 2026, may session, may valid quorum ba at first? Wala eh. 12 lang siya, 11 nga lang eh, 12. Oh, wala sila. Unlike in Avellino, may quorum sila, tapos nawala yung quorum, continuation pa rin yung quorum. Yun ang sa Avellino. Dito, wala. At first pa lang, wala na silang quorum. Okay, pangalawa, minority situation caused by mid-session walkout. Oh, nangyari ba yan sa 1949? Yes. Dito sa June 3 of 2026, nangyari ba? Hindi. Bakit? The majority black never attended. There was never any walkout. They were absent. Okay? Third, the excluded senator was named, ground, documented on the record. Who was that excluded senator named? Senator Confessor was abroad and that was documented. Bakit yan importante? Kasi yan yung theory ni Justice Feria. Diba? The incumbent member theory. Oh. So, anong dito naman sa June 3? May senator ba sila na ni-name? Wala. Yung dalawa na kunyari hindi daw included, isa post-press conference na lang nila sinabi. Hindi doon sa Senate session. Will that bind the Senate? Of course not. Because that is not an official Senate proceeding. Okay. Third, pang-apat, compulsory attendance processes invoked before proceeding. Ginamit ba nila yung requirement under Article 6, Section 16, Paragraph 2? Yung i-require, yung warrants issued, Sergeant at Arms directed to require them to attend? Wala, hindi nila ginawa noong June 3 of 2026. Fifth, mathematical certainty of same outcome with full quorum. Ito naman yung kay Chief Justice Moran na mere formalism theory. 12 would always vote for Cuenco. Okay? And the result is certain. No? Ang sa June 3, ang absent senators were the majority. Okay? At that time, At that time. And then, business limited to emergency presiding officer selection. In 1949, yes. Kasi kung 12 lang, hindi talaga yan quorum. Maski si Justice Perfecto, sinabi yan. Maski si Chief Justice Moran, sinabi yan. Okay? And there is only one act
and that is to choose an acting Senate President for purposes of invoking Article 6, Section 16, Paragraph 2